Miami Heat at saka Milwaukee Bucks. So, dumikit yung Miami Heat dahil yun naman talaga yung kanilang trademark. Hindi sila basta-basta matatambakan dahil meron din naman silang players. At they are well coached. Pero makikita mo na natin yung lalim ng Milwaukee. Yung nadadala ni Damian Lillard offensively. Okay? Although nadagdagan yung defensive role ni Giannis, pero defensively mas naging potent yung kanilang naging potent yung kanilang defense to offense transition, which is mas delikado with Damian Lillard around. So, isipin nyo na lang kung magkasama si Drew Holiday tsaka si Damian Lillard. Pero, ganun talaga sa NBA Hindi mo talaga pwedeng makuha yung dalawang magaling na gwardiya. Kailangan i-give up mo si Drew Holiday to get Damian Lillard. Hindi pwede magkasama si Damian Lillard at saka si Drew Holiday. So, ganun ka potent. Dumikit na yung Miami pero na-sustain pa rin ng Milwaukee dahil dun sa roster nila ngayon. Offensively, mas naging efficient yung kasi meron na silang dami na nilang options And si Chris Middleton, hindi siya masyadong mahihirapan na carrying yung slack. If ever off-night si Giannis, hindi na siya mahihirapan dahil may Damian Lillard ka na. I mean, Chris Middleton can pick his spots kung saan siya kukuha ng puntos, and ang maganda doon, help side na siya. Pwede na siyang humelp sa defense more. Diba? Yun yung may tutulong na sa depensa kasi malaki na impact niya sa At kung siya naman yung primary defender, siguro meron pa siyang lakas dumepensa kasi hindi na siya mapapagod kumayod sa defense. Yan nasa more defensive roles, pero sa tingin ko makakatulong yun sa team. At napapakita yan ng game ngayon kasi kung kung hindi Miami Heat yun, malamang nanalo na yun. Or overtime. Diba? Talagang dumikit lang Yung bench lang din ng Miami is masyadong malalim. Kaya sila nakadikit. So, yun lang po.